Okay. Good evening, guys. So, kung nalilito kayo kung ano nga ba yung gagamitin, kung circular disc method ba or washer method, well, hindi kayo nag-iisa. So, noon, nako-confuse din ako kung ano nga bang method ang dapat kong gawin. But, maybe it will help you if you must know first what strip will you use. Is it the vertical strip ba? Is it the vertical strip or the horizontal strip? Okay? Kasi kapag alam mo na kung anong gagamitin mo, mag-base ka na lang doon sa axis of rotation kung saan siya papaikutin. Okay? So, for example, say we have a graph. Okay? Say we have a graph. Ayan, okay. And then we have points. Say we have P1. So, this is point 1. Okay? Iyan ako na lang. This is P1. And then, this is point 2. Of course, meron tayong X and Y dyan, di ba? Meron tayong coordinates. So, X for P1. So, ang coordinates natin dyan ay X1 and Y1. And for point 2, say we have X2 and Y2. Okay? So, kung ipoproject ko rito, this is X1. Kung ipoproject ko naman doon, this is Y1. Diba? Dito rin, kung ipoproject ko rito, this is X2. And then, kung ipoproject ko din doon yung Y, Y value, this is Y2. Ngayon, kung ganito kasi ang function niya, kung one function lang yan, so napakadali. So, for example, ganito nga yung graph ng y equals f of x ninyo. So, in here, you can actually use a vertical strip, di ba? Guys, yung sa paggamit ng mga strips natin, okay, kung vertical strip ang gagamitin natin, say, di ba, ganito ang vertical strip natin. Okay, so this is dy, dx I should say. This is dx and this is y, di ba? So, kung vertical strip kasing gagamitin natin, you have to make sure that any point from x1 to x2, di ba ito magiging limit natin kasi dx tayo. At any point, halimbawa kung nag-drawing ako dito sa dulo, natatouch niya ba yung function pa rin? Yes, natatouch niya pa rin, di ba? Andun yung pinakadulo, na-touch niya pa rin dito sa pinakadulo. Say, kung mag-drawing ako dun sa pinaka-left side naman, na rectangle, natatouch niya pa rin ba yung function doon? Yes. Okay? So, that is why you can use vertical strip in here also. Pero kung gagamit kayo ng horizontal strip, so pwede lang din, di ba? So, kung horizontal strip naman ang gagamitin ninyo, di ba ganyan naman? So, ang limit ninyo ay from y1 to y2 kasi this is dy and this is x, di ba? Ngayon, from our limits or our boundaries from y1 to y2, kahit saang point ako mag-drawing ng rectangle, di ba? Na pahiga, di ba? Natatouch niya pa rin yung function natin. Okay, if you are asked to solve for the area between the curve and the y-axis, di ba? Dito naman kapag vertical strip naman, if you are asked to solve for the area bounded by y, our function, or the x-axis. Ngayon, papasok tayo dun sa volume naman. Say, we have single function lang, di ba? Single function. Okay. So, say this is y equals f
of x, di ba? And minsan meron din, of course, hindi ka makakasolve ng area kung hindi siya close, di ba? So, say at y equals f of x and the x axis. Okay? Say we have the limit. So, say we have this limit x sub 1 and then x sub 2. Of course, definitely gagamitin mong strip ito is a vertical strip. Ngayon, sinasabi kasi, di ba, minsan, find the volume generated between the area bounded by y equals f of x and the x-axis, I should say, and rotated about the x-axis. So, kumbaga, itong itong rectangle na to is papaikutin mo siya along x-axis. Di ba? So, ngayon, doon na papasok yung circular disc method. Di ba? Diba, ito yan. Drawing ko lang ha. Ito yung rectangle na yan. Di ba? Ngayon, kung papaikutin ninyo, alam yung kung may barya kayo. Di ba? Kung may barya kayo. So, ito yung gitna ng barya. Di ba? So, ngayon, kung papaikutin mo siya along x-axis, di ba? Parang ganito maging itsura niyan eh. Ayan. So, sorry kung medyo pangit yung drawing ko. So, kung papaikutin mo, di ba ganyan? Then, ito. Okay? So, kung pinaikot mo siya, di ba circular disc na siya? Di ba? Ito yung radius mo. Ito yung magiging radius. Di ba? That is why, doon nakuha yung, di ba, pag area yan, this is dx. Di ba? And this is y. Di ba? So, since that is your radius, so yung area, di ba ang volume, generally, ang formula for volume is the area of the base times yung height. Take note, pinag-usapan natin is integral, di ba? Itong rectangle lang yung focus natin. Kumbaga, pinaikot lang natin siya para makabuo ng solid. Say, ito yung piso, di ba? Ito yung thickness niya, di ba? So, yung thickness niya, siya yung height niya, di ba? Siya yung height, di ba? That is our dx, di ba? Height yan, ito yung height. And then, itong y is the radius. Gets nyo? Radius. So, yung volume natin is, since circle yan, so, pi r square dx, di ba? Yan yung area eh. Area of the base. Kasi pinaikot mo na. So, circular yan. di ba? So, but yung pero yung R natin is yung Y, di ba? So, therefore, yung volume natin is pi y square dx, di ba? Since nagbabago yung x natin, so definitely magbabago din sa volume. So, integrating both sides, so yung volume natin is equal to pi integral of y square dx. So, from x sub 1 to x sub 2. Ngayon, kung nalilito kayo kung circular disc ba siya, tignan nyo. Mas maganda kung i-drawing nyo muna yung function natin. Okay? And then, tignan nyo kung ano nga ba yung area na kukunin ninyo. Is it the function between the x-axis or any line? Or between the function or the y-axis? And then, tignan nyo, napaka-importante kung saan ba siya iikot. Diba? Kasi doon nyo malalaman kung circular disc ba ang gagamitin or washer method. Okay? So, example, dun tayo sa lesson. Ito. So, for number 1, find the volume of the solid generated by revolving the area bounded by the given curves about the indicated axis. Okay. So, for example, we have this function.
function y equals x squared minus 2x, x-axis daw. So, ano yung area? Bounded by this curve. Tapos, yung x-axis daw. And then, ito, kung saan siya i-rotate. So, i-rotate daw siya about x-axis. Okay? So, hindi ko na ituturo kung paano nga ba mag-graph. Diba? Alam nyo na yan. So, and then meron ding internet application. Diba? I-input nyo lang yung mga functions and then bibigyan nyo yung graph niya. Okay. So, ito yung point of intersection between the x-axis. Ito yung x natin, diba? Ito yung x-axis, itong red line. And then yung function natin is itong kulay blue. Ngayon. So, definitely, anong strip ang gagamitin ninyo? Hindi naman applicable si horizontal strip kasi ito sinabi doon the area bounded by this function and the x-axis. So, punta tayo ng paint. Halimbawa, ito yun. I-redraw ko lang dito para mas ma-gets ninyo. Okay? This is y and then this is x. Okay? And then, ito yung function. Parabola opens upward. Diba? Ito yung isang point of intersection. Ito yung isang point of intersection. Ayan. Diba sabi ko kanina, kaya in-introduce ko muna yung paano ba gamitin yung mga strips natin. Ngayon, kung horizontal strip kasi gagamitin ninyo, paano kung dito ako nag-drawing sa dulo? Diba? Na-touch niya ba yung isang isang function which is the x-axis? Na-touch niya ba? Na-touch ba nung rectangle natin? Hindi, di ba? So, definitely, kapag horizontal strip ang ginamit ninyo, mali na kayo. Pero kung vertical strip ang gagamitin ninyo, say, ito yan, ayan, di ba? Kahit saan ako mag-drawing ng rectangle, di ba? Yung magkabila ang dulo is natatouch ko si x-axis and the function, di ba? Paano kung sa gitna? Walang problema. Natatouch niya pa rin dito. Tsaka doon. Paano kung doon sa dulo din? No problem. Okay? Natatouch niya pa rin yung dulo. Dito kasi is, doon sa kabilang end niya, yung function yung natouch niya. Dito naman, yung function din. So, definitely, ito ay a big wrong. Okay? So, going back to our example, ito. So, we have the point of intersection x equals 2 and 0. Diba? So, drawing ko lang. Ayan. So, we have the point of intersection already. Okay? Ayan. Ayan. And then, ito yung 0 daw at saka ito yung 2. So, yan na yung magiging limit natin. Diba? Ngayon, sinabi doon sa example na rotated about the x-axis. Okay? So, papaikutin natin siya along x. Diba? This is the x-axis. Ngayon, ano sa tingin ninyo kaya yung method na gagamitin? So, definitely, yung circular disc method. Diba? Kasi, tignan mo, natouch niya yung dulo dito. Then, kapag pinaikot nyo siya, diba? So, magkakaroon siya ng projection doon. Diba? And then, mag-drawing, papaikutin nyo siya. So, makakabuo kayo ng parang piso. Diba? Which is solid. So, ganun lang kadali kung ano nga bang gagamitin. Is it the circular or washer? Tignan nyo kung saan siya papaikutin. Okay? So, ito na siya. Ayan.
Kapag pinaikot nyo siya, di ba ganyan, oh, walang butas sa gitna. So, kung washer yung pinag-uusapan, kung mahilig kayong magbaklas ng tornilyo, di ba, minsan, lagyan mo ng washer, ganun yung itsura ng washer. May butas, kumbaga, yung piso is bubutasan mo siya sa gitna. Di ba, may hole siya. So, that's what you call washer. Ito kasi, parang piso solid talaga siya. Di ba? And then, so yung y upper natin is ito, di ba? Ang y upper natin dito is, since x-axis, so 0. 0 yung y natin dyan. And then y below is yung function lang natin. Okay? So, pag pinaikot siya, ito yung 3D diagram niya. Okay? Kapag ito, alam nyo na yung expression natin, you can actually solve this using your calculator. So, madali na lang. Ang importante lang dito is you have to determine the point of intersection kasi dun yung kukunin yung limits ninyo. And then, yung function na. And then, input nyo na sa calculator. Okay? So, ito din. Ayan. The area bounded by this function, y equals 0. Take note that y equals 0. So, pag y equals 0, it's already the x-axis. Okay? And then, pag x equals 0 naman, x equals 0, so definitely that is our y-axis. And then, about y equals 0. So, kapag y equals 0, di ba? Yun yung x-axis natin. So, papaikutin siya along x-axis. And tignan ninyo, oh. Dun, yung bottom, yung bottom end niya, di ba? Dun siya papaikutin. So, kapag pinaikot nyo yan, so magkakaroon ba tayo ng butas sa gitna? Wala, di ba? So, definitely, ang gagamitin natin ay a circular disc method. Okay? So, balikan nyo na lang to. Given naman na to dun sa lesson natin. Okay? Ngayon, dun ako sa washer method. So, paano kung washer method naman? Pag washer method naman, guys, is actually it consists of two functions na di ba? Example, we have two functions. Eto. Ayan. Say we have this function and then itong function na rin. So, sorry kung puro ganito yung kasi for our illustration. So, this is, say, f of x. Okay, and then ito yung sa baba naman is we have the g of x. Okay. Ngayon, kung ganito yung function natin, kapag area ang tinatanong sa inyo, na-solve niyo, you can actually use either horizontal strip or vertical strip. Ngayon, kapag volume ang pinag-uusapan, okay? Di ba ang washer is ito? Kumbaga, dito mo siya papaikutin. Let's say, papaikutin mo siya along x-axis. So, alam niyo yung piso, ganun? Or ano ba yung mas okay na example? Okay, wala akong isip na good example eh. Say, meron tayong piso na binutasan sa gitna. Di ba yung mga may mga coins tayo na butas yung gitna. So, that is a perfect example of a washer. Okay? So, dun din nakuha yung washer method. Halimbawa, ganito yung area. Di ba? So, say,
I will use a vertical strip dito. Diba, vertical strip. Ngayon, alam nyo naman ko rin kung paano isolve ang area nito, diba? Ngayon, transfer ko siya rito. Say, ito na lang siya. Yung rectangular na lang. Okay? Ngayon, papaikutin mo siya along x daw. So ngayon, kapag pinaikot natin siya, di ba magkakaroon siya ng parang shadow doon sa baba. Di ba magkakaroon siya ng shadow doon sa baba. And then, kapag pinaikot mo siya, ganitong magiging itsura. So, sorry again for my drawing. Di ba? So, ito yung magiging itsura. Ayan. So, ito yung solid side niya. And then, tignan nyo yung gitna. Di ba? Butas. Di ba? Butas yung gitna natin. Ngayon, kailangan kung saan siya papaikutin, okay? Halimbawa, kapag vertical strip ang gagamitin ninyo, kailangan along x siya papaikutin. Ngayon, kung gagamit kayo ng horizontal strip, okay? Kung gagamit kayo ng horizontal strip, kailangan papaikutin nyo siya along y or any line that is vertical. Okay? So, doon nyo siya kailangan paikutin. Okay? So, ganyan lang po siya kadaling intindihin. Okay? Example tayo. Maghanap tayo ng example. Hanapin example. Ito. The washer method. Ito yung ayan o. Itong rectangle na to, kapag pinaikot mo siya, ito. Magkakaroon tayo ng hole doon sa gitna. Diba? And then, ito usually, yung sinabi ko kanina na, usually we have two functions involved kapag washer method ang gagamitin natin. Diba? So, ito. Example. Determine the volume of the solid generated by revolving the area bounded by the given curves along the indicated axis of revolution. Ito. Ngayon, we have y equals x square. So, yung y equals x square natin is itong kulay green. Okay? And then, x equals 3 daw, yung isang function. So, kapag x equals 3 is ito. Okay? Y equals 0, ito. Itong horizontal line natin or the x-axis. So, mas mabuti siguro kung ito-drawing ko. And then, take note that it rotates about the y-axis. Ngayon, kung y-axis siya, di ba, anong gagamitin ninyo? Di ba, kailangan pahiga siya. Di ba, para masabi mong washer siya. Di ba, kailangan gumamit kayo ng horizontal strip. Okay, ngayon, paano ba yan na to? Ayan. Ilagay sa paint. Ayan. Yun na lang mismo ilagay ko sa paint. Ayan. Ayan. So, sinabi doon is the area bounded Ayan. The area bounded by this curve, okay? Yung x equals 3, ito yung yellow. And then, y equals x square. And then, y equals 0. So, meaning, ang area of concern natin is etong nasa gitna. Okay, itong nasa gitna. Itong gitna yung concern natin, di ba? Kasi ito yung, this is y equals 0. And then, it rotates about the
y-axis daw, di ba? Yan yung rotation natin. Okay, y-axis. Okay. So, yung area natin is etong nasa gitna. Kung saan yung area na kino-close ng tatlo. So, etong area. Itong area na to. Ngayon, kapag diba sabi ko last time, kanina, kapag papaikutin along a vertical line, so kailangan ang gamitin ninyo ay horizontal strip para magkaroon tayo ng shadow doon sa kabila and then magkakaroon tayo ng butas dito para masabi natin na washer method yung gagamitin natin. Okay? Ayan. Diba ito yung hole. Ngayon, so kung gagamit tayo ng horizontal strip doon, diba yung area nito is kapag ka-area ang kukunin natin dyan is the integral of pi. Okay. We have x right minus x left. Diba? Kapag area ang gagamitin natin. Diba? Ngayon, since volume yan, diba? So, magkakaroon tayo ng square kasi circle yan, diba? So, yung volume naman yan is pi integral of x right square minus x left square dy. Okay, so tignan natin doon sa solution. Ito. Ayun, di ba? Gumamit siya ng horizontal strip. So, yung x right natin is ito. Yung x right is yung 3. And then x left natin is yung function. Okay? So, of course, ang limit natin, since dy tayo, di ba? Ito yung dy. So, ang dy natin from this point up to this point. So, ano yung y niya? From 0 up to 9. Okay? So, yan yung limit natin. And then, input na lang sa calculator ito. And then, it will give you this answer. And then, guys, please be patient. Minsan, kasi mabagal yung pag-solve ng calculator. Okay? Again, how about this example? Number 2. This function, okay, and then x equals 2 and y equals 2. So, ito is just a line, di ba? So, ito yung line na yan, itong horizontal na yan, horizontal, itong slanting na yan, and then x equals 2 and y equals 2. So, ang x equals 2 natin is ito. Ang x equals 2 ay itong pataas, and then ang y equals 2 is itong pababa. Ngayon, papaikutin daw siya along x-axis. Okay, papaikutin siya along x-axis. Ngayon, kung papaikutin siya along this axis, so, kailangan, ang gagamitin natin na strip ay vertical strip. Okay? Since dx yan, so, along x siya. So, ang limit natin is from 2 hanggang 12. Diba? 2 hanggang 12. So, ganun lang. Kadali mag-identify kung anong method nga ba ang gagamitin. Is it the circular or the washer method? Okay, tignan nyo kung saan siya papaikutin. Tignan nyo muna kung ano yung area of concern ninyo. Okay, and then, kapag alam nyo na yun, and then tignan nyo kung saan siya papaikutin, and then that's the time na you have to decide, i-drawing nyo, paikutin nyo rin yung rectangle na din-drawing ninyo, itry nyo ang paikutin kung ano nga bang mabubuo ninyo. Is it a circular,
washer, or yung last na pag-revolve is yung cylindrical shell method. Okay? So, ganun lang. So, if there are still questions, PM lang kayo ha? Or sabihin nyo sa GC. Okay? Good night.